bayan ko, binihag ka, nasadlak sa pusa. Hey! Good morning! Good morning po, sa 99.9% it's puwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Opo, ang desisyon, no? Ganyan, ha? So, ang desisyon po ng mga maestrado sa Korte Suprema ay final, hindi dahil sa magagaling sila at hindi nagkakamali. Bagkos, final dahil sila ang kataas-taasang hukuman at wala na hukumang mas mataas pa sa kanila para sila ay husgahan. Yan po ang ating pinaniniwalaan dito po sa ating bayang Magiliw sa matagal at mahaba ng panahon. Wala pong katotohanan iyan. Sapagkat malinaw ang separation of powers ng tatlong co-equal branches. Ergo, usurpation of power po ng Kongreso ang ginawang dagdag bawas ng Korte Suprema sa saligang batas. Opo, usurpation of power of Congress. Grave abuse of discretion. May kulong po sila riyan. Yan po ang ating kikilatisin sa episode na ito. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilates Lagare, PhD, honoris causa, Public Administration, ang inyo pong lingkod. At ito po ang ating sentido común, krusada kontra kurakot. Umpisahan po natin. Umpisahan po natin ang kilatisan sa eksklusibong poder po ng House of Representatives ang mag-impeach, no, ng impeachable official o maghain ng impeachment complaint. Eksklusibo. Malinaw po sa ligang batas dyan. As in, hindi po pwedeng makialam riyan ang Korte Suprema. Kung sakasakali, ano po ang checks and balances dito? Dahil yan naman mga pagdinig ay live streaming, no, ha? Pampubliko. Yan naman talaga, dapat pagka po ang usapin ay imbued with public interest, pampubliko. Maliban na lamang po kung merong involved, no, malalagay sa balag ng alanganin ang ating pong national security. Dapat pampubliko po yan. So ano po ang checks and balances dyan? Nasa ang kaninong kamay? Nasa atin po ng mga botante. Nasa sovereign Filipino people na mga irehistradong botante. Ibig sabihin, pagka tayo po batay sa ating sentido común, nagpasya po tayo, teka muna, mukhang wala sa hulog itong ginagawang inihain na impeachment ng ating pong mga mambubutas o mambabatas. Abay di siyempre, pagdating po ng halalan, puhusgahan po natin ito pong mga gumawa ng kabalbalan na mga kinatawan. Ano po? Nga lang, ay pati po yung resulta ng halalan, napababoy ng kumulikotong nadadagdag bawas tayo So, effectively, inaalisan po tayo ng poder. Ang ating pong right to suffrage ay hinaharbat po ng mga ungas na kumulikotong. Pero, all things being equal, sa ngalan sa diwa ng tunay na demokrasya, yan po checks and balances dyan. Dalawa, ang Senate po, Senado, may sole power, eksklusibo din po yan, diba? Na maglitis at humusga sa lahat ng kaso ng impeachment.
Ibig sabihin po, hindi naman maaaring makialam dyan ang Korte Suprema. Sapagkat ito po ay political exercise. Ano ba yung politika na sinasabi? No? Ang politika po ay diskarte ng mga politiko kung paano patatakbuhin na ang gobyerno, pamahalaan, sa menos gastos na paraan, ngunit epektibo at kapaki-pakinabang para sa halos lahat ng mga mamayan, kung hindi man lahat. So, nasa mamayan pa rin po ang final judgment. Kung tama ba ang ginagawa ng mga senador, sila ba ay nagdesisyon alinsunod sa kanilang mandato, alinsunod sa mga umiiral na batas, lalo na ng saligang batas. Diyan po tayo gagawa ng desisyon pagdating ng eleksyon. Nga lang, na naman, hinaharbat nga ng komulikotong ang ating pong mga sagradong boto. Sila nagdidikta kung sinong mananalo. So, gagawa din po natin ng paraan yan. Sayang na lang pagiging sovereign Filipino people natin. Sayang na lang ang sandamakmak ang bilang natin. Sayang naman ang ating pong karapatan sa citizens arrest kung hindi natin magagawa ng paraan yan. Tayo po ay merong direct, pwede natin exercise ang demokrasya po natin, which is government of the people, by the people, for the people, direksahan sa pamagitan ng people power katulad na nangyari doon sa EDSA people power. Pwede po natin exercise yan. But, dahil sa atin nga ay democratic and republican state, ipinauubaya natin sa ating mga kinatawan ang pagpapatakbo ng pamahalaan, ang pag-exercise ng ating sovereign authority, sovereign power. Pero pag nakikita natin na hindi na tama yung ginagawa nila, abay, obligasyon po natin, patriotikong tungkulin po natin, dahil kapakanan po natin lahat na nakasalalay dito, na gumawa ng kaukulang hakbang. Kung kailangan natin silang i-citizen sa arrest, gawin po natin. Patalsikin po natin. And then, siyempre, yan naman po ay, kumbaga, yung ehersesyo po ng nitong ating impeachment, kung ito po accountability po ang nakasalalay dito, kapakanan po ng mga mamayan. Kaya dapat lahat po ng ating ahensya, instrumentalidad ng gobyerno, kung meron mang gray area, kumbaga tabla lang ang bigat ng magkabilang panig. In this case, ang karapatan ni Sara Duterte at karapatan ng mga mamayan nagtabla lang, ang desisyon dapat pabor sa mga mamayan. Tayo sovereign people Hindi po ba? Hindi po pwede papabor sila kay Sara sapagkat ang nakasalalay dito kapakanan ng milyon-milyon na Pilipino. Ihambing mo sa karapatan ng isang Sara Duterte. Ibig sabihin pwede ba na yurakan ng Korte Suprema karapatan nating milyon-milyong mga soberano mga Pilipino para protektahan ng isang kawatan na Sara Duterte? Di po Di po yan ang demokrasya Diktadorya po yan yung ganong mga estilo. Po? And so, meron na tayo pong constitutional crisis. Sa ginawa ng Korte Suprema, nagkaroon na po ng constitutional crisis. Ano ba ginawa nila? Ang sinasabi nila, yung fourth impeachment complaint ay bawal na. Dahil ito po ay lumabag na sa 1 year ban. Lumabag na. Bakit daw kamo lumabag na? Kasi ang sabi nila, noong pong February 5, 2025, nag-adjourn ang Kongreso CNJ. Nag-adjourn. Okay. Ngayon, nung mag-adjourn kanya, effectively, yung tatlong naunang impeachment complaint, deemed dismissed. Na-dismiss. So, doon po mag-uumpisa ang bilang ng 1 year ban period. Sa madaling salita, sabi nila, pwede i-refile ang impeachment sa February 6, 2026. May tama ba sila? Wala po Bakit o kanyo? Una, ito pong tatlong impeachment complaint, hindi po naihain sa Committee on Justice na siyang
siyang reference point, no? Reckoning point ng pagbibilang ng 1-year ban. Hindi po siya na, at malinaw po sa saligang batas, no? Malinaw din po sa rules of court nito pong Kongreso, nahango din sa saligang batas na yung pong initiation, no? Kung saan mag-uumpisa ang bilangan ng isang taong pagbabawal ay sa sandali na i-refer sa Committee on Justice ng House of Representatives ang impeachment complaint. Po? At malinaw din po sa mismong desisyon ng Korte Suprema, yung Francisco ba yun, Francisco Gutierrez ba yun, na yun nga ang reference point, yun ang reckoning point, no? Para mag-umpisa bilangin ang isang taon na bawal na yung second impeachment complaint. Po. So, pangatlo pong argumento, ito po yung natuklasan ni dating Justice Antonio Carpio. No po, at conforme naman tayo po doon. No po, at ang sabi niya, teka muna. Yung po CNJ na adjournment ay 25 o 5 ng Pebrero alas 7 ng gabi. Take note na, alas 7 ng gabi. Yung pong endorsement, no, transmittal ng 4th impeachment complaint doon sa Senado nangyari a 5 ng Pebrero, no, 2025, alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. Bago pa po nag-adjourn si ND, ito pong Kongreso. Sa madaling sabi, ang umpisa po ng pagbibilang ng 1-year ban ay pagsapit ng alas 5 o alas 7 ng hapon, no, ng February 5. Sa madaling salita, pasok po sa requisitos ang paghain ng 4th impeachment complaint. No? Ay sabi din ng Korte Suprema, hindi po pwede ihain sa Senado ang 4th impeachment complaint hanggat di binibigyan ng due process si Sara Duterte doon po sa Committee ng Justice sa Kongreso, sa mababang kapulungan o sa Kamara de Representantes, which is hindi naman po pasok sa saligang batas. Kasi ang sabi ng saligang batas, kapag may endorsement ng 1/3 of all members of the House of Representatives, wala na po yung pase na po yung pagdidinig doon sa Committee on Justice sa House of Representatives. Diretso na ang endorsement sa Senado at forthwith lilitisin na yung kaso at desisyonan ng mga senador. Malinaw po sa saligang batas. Dinagdag bawas ng mga ungasis diyan sa Korte Suprema. Po. At isa pa, ito po, matindi natin batayan. Ito po impeachment process ay kinopya po natin ito sa bansang Amerika. No? Tumabi-tabi ka na muna dyan na kit-kilates. Dito po muna tayo sa ito. Bakit po? Yan. So again, ang impeachment process po natin dito, kinopya sa Amerika. At ang Amerika, sa mga hindi pa nakakaalam, ay jury justice system po ang kanilang sistema ng katarungan. Talagang sistema ng katarungan yun. Kung saan merong grand jury at trial jury. And so, tumatayong grand jury, ito pong House of Representatives. Ano po? At mind you, sa grand jury po ng Amerika, hindi po pwedeng baliktarin ang anumang naging pasya ng grand jury kung ito ba ay presentment o akusasyon o kaya ay indictment or sakdal. Pag sinabi ng grand jury na ikaw ay indicted, ibig sabihin may probable cause, wala pong kahit anong korte, kahit Supreme Court na pwedeng humarang doon sa desisyon ng grand jury. Sapagkat ang grand jury po, ito ay direktang exercise ng sovereign power ng mga mamamayan. Ang grand jury po ay binubuo
ng 12 hanggang 23 katao na mga pangkaraniwang mga mamayan ang nagsipag-apply dahil may termino po ito, 1 taon at kalahati, mga ganon, no? At may trabaho talagang regular, no po? At randomly selected dun sa mga nag-a-apply. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, siyempre, American citizens ang requisitos. Sa madaling salita, dapat yun po ang sundan po ng ating impeachment process dito. Na kung tutusin, pag binasa mo at inunawa ang mga nakaukit sa saligang batas, gano'n naman talaga. Kaya nga sole authority. Diba? Sole authority. Ang pananagutan ng mga kongresista ay sa taong bayan, sa mga botante, hindi sa Kwarta Suprema. Malinaw po tayo dyan. At siyempre, isa pang bahagi ng jury justice system, yung trial jury. At dito sa impeachment at tumatayo ng mga trial jurors ay yung pong mga senador. Opo. At siyempre ang mga senador, malaya po sila namang magdesisyon kung guilty o hindi pagkatapos ng paglilitis. Ang kagandahan po, pagka may paglilitis na nangyari, siyempre, makikita ng taong bayan. Pampubliko po yun eh. Diba, naka-live streaming. So tayo mismo mga mamayan, abay, gamit ang sentido komon, pwede tayong gumawa ng ating pasya. Tama ba yung ginawa ng mga senadores o kaululan, kabulastugan, kabuktutan? At siyempre, pananagutin natin sila sa halalan. But then again, ito na naman po tayo. Kumulikotong na naman po kasi nagdidikta kung sino mga panalo at sino mga talo. Pati na yung mga hindi dapat, hindi deklarang nuisance candidate, dinideklarang ng nuisance candidate. Dahil naman sila napapanagot eh. Ilang bisis sila dinagukan ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginagawa nila sa mapagdeklara ng nuisance candidate sa mga bona fide candidates. 35 anyos, marunong bumasa at sumulat, mga Filipino citizen, rehistrado botante, may requirements, at marunong bumasa at sumulat lang, gano'n lang. Diba? Ay, dinideklara ng mga nuisance candidate. But then again, may gagawin po tayong, may magagawa po tayo riyan. Sayang naman ang sandamakmak natin bilang kung di natin sila pwedeng pagdadamputin gamit ang ating citizens arrest. Ito, direct democracy, litisin doon sa luneta. Para magkaalaman kung ang kanang ginagawa ay tama o kabulastugan. So again, hindi po maaring makialam ang Korte Suprema sa anumang desisyon, anumang pasya ng mga grand jurors sa impeachment nga. Ang tumatayo ay yung pong mga kinatawan sa House of Representatives o bahay kinatawan, at yung pong mga jurors na ang pumapapel ay mga senador. Ang pananagutan po lamang nila, uulitin po sa mga botante, mga mamayan sa araw ng halalan. Now, ating po pamagat, Supreme Court Justice guilty sa obstruction of justice. Opo, ito po yung nangyari. Si Sylvia Ash po, siya po ay justice ng New York State Supreme Court, at dati din po siyang chairman ng Board of Directors, chairman siya ng Board of Directors ng Municipal Credit Union. Sa kasong conspiracy to obstruct justice, obstruction of justice, at sa ginawa po niyang mga kasinungalingan na testimonya sa isang federal agent na nag-iimbestiga sa kaso na ito. Ano po? So, hinaharang po niya itong criminal investigation, at dahil siya po ay justice ng New York Supreme Court. Ano po? So, corruption po sa non-profit at multi-billion financial institution, yung nga pong MCU. Credit Union po ito. Now, ang kasabwat niya rito ay si Cam Wong, na dati pong Chief Executive Officer and CEO, at si Joseph Guagliardo.
na dating New York City Police Department officer at membro ng MCU Supervisory Committee. Ito po sina Wong at si Guagliardo ay una na pong nakasuhan ng bukod na kasong pandarambong at sila po ay mga nakakulong na. Kaya itong si U.S. District Judge Louis A. Kaplan ay nag-anunsyo, yun nga, nag-indictment, kaya hinuli po itong si Justice Ash, Justice Ash, anyway, December 13, 2021, napusasan po ito. Of course, nakapagpiyansa siya, pero siyempre, tuloy na yung kaso. At, dahil nga indicted na siya, nagkaroon na ng jury trial. Alam nyo gano'n lang katagal? 2 linggo. 2 linggo lamang po yung jury trial. At ang desisyon, unanimous decision, verdict po ng jurors ay guilty. Ito kagandahan sa jury justice system. Hindi na kailangan maghanapan ng kung ano-anong palusot. Ito po mga jurors. Basta't ang verdict nila either guilty or not guilty. Tapos, pagkatapos tatanungin sila isa-isa ng judge. Ito ba'y verdict mo? Juror number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pag sinabing opo, yan po ang verdict ko. Individual kasi ang pasya nila. Diba? Of course, bibilangin sa as a group, pero individually sila naglalapag ng kanang sariling pasya. At so, ito pong si Justice Ash ay nakulong, sinentensya na makulong ng 15 taon. 15 buwan lang pala. 15 buwan, obstruction of justice. Bakit namin 15 buwan lang ito? Di ba ang obstruction of justice ay may kaakibat na parusa na 20 anyos? Siguro po may mga ikinukonsidera, baka hindi naman siya yung kumbaga guilty. Kumbaga minor participant lang siya. Pinagmulta din po siya ng 80K dolyares. Pero hindi pa po ibinaba yung pong retribution para naman doon sa MCU kung magkano ibabalik niyang kwarta doon. Pagkatapos, community service po, tinatawan din po siya. At may kaakibat pa na 2 taon na supervised release pag natapos na po niya kanyang sentensya na 15 months. So nakita niyo po yung beauty na hukuman trial by jury. Hindi po untouchable o mga noli di tangere ang mga justices po nila doon sa Amerika. Sapagkat, sinabi ko na nga, bagaman totoo na ang interpreter ng saligang batas o ng mga batas ay Korte Suprema, pero ang final arbiter, mga mamayan. Sa tunay na demokrasya. Kaya gawin po natin tunay ang demokrasya po natin para maiwasan po sa buwatan sa buong gobyerno, sa buong pamahalaan. Dahil ako po, naniniwala ako, along with so many others, na may sabuatan po rito. Nag-usap-usap yung Pangulo, yung Chief Justice, yung Senate President, at yung House Speaker, na ito ang gawin natin diskarte. Dahil sa akin po sa pantaha, alam kasi nila na masyadong marami, trilyonis po ang nakulimbat, na posibleng nakulimbat ng mga Duterte nung panahon po ng pandemic, nung Pangulo si Digongong. At di lamang po yun, lahat ng mga kaanimalan, lahat ng mga kailigalan, may pogo, may droga, lahat, kaya sandamakmak po ang kwarta, nanggigitata po sila ng nakaw na kayamanan at kayamanan galing sa tulisan. Po. So, para maiwasan po natin yung sabuatan na yan, at by the way, ako naniniwala din na nagbayad si Sara Duterte. So maghati-hati na sila doon kung magkano binayad. Bilyones ba ako, hindi trilyones. No? Sa dami na involved po rito. Pero, mapapatunayan natin kung may katotohanan yung ating mga sinasabi, ating pong mga pagdududa, kapag sa araw na ito,
Araw nito, dito magkakaalaman. Pag hindi inendorso ni PBBM, certificate urgent, ang amenda numero 1 sa Bill of Rights para ilagay ang batas sa kamay ng mga mamamayang bilang jurors o pagpapairal ng jury justice system, malinaw na para sa akin kung ano talaga po hinatsan ng kanyang bituka. Sabi po na bakit tumigil na itong ating billboard. Skip forward. Ayun. Okay. May niwala po ako na talagang may nangyaring sabuatan po. At saka, pagmasdan po natin ngayon, magbubukas po ang alas 10. Ito pong Senado at ang bahay kinatawan. Tingnan po natin ang kanilang galawan kasi action speaks louder than word. Doon po natin mabubuong ating pagpasya kung talagang nagsasabuatan sila at nagbayad ng ransom itong si Sara Duterte. Kita mo, panay ang bakasyon ng mga magkakapatid sa ibang bansa. Bakit? Baka gusto mag-withdraw. Gusto mag-withdraw kasi yung pera na wala naman din sa Pilipinas. Sa labas yan ng bansa. Para may itago nila sa AMLAC. And so, gawin po natin tunay ang ating demokrasya. At mangyayari lamang po kung isusulong natin yung Juror People Power Revolution. Tayo po ay magtatatag ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay partido nating puwersa 99.9% itsa puwera. Nasa ating po sa damakmak na boto, bakit na ipaubaya ang pagpapatakbo sa gobyerno doon sa mga traidor at kawatan ng mga politician na kasapi po ng administrasyon at oposisyon. Tayo po solusyon. Sila po nagpapapogi-pogi po sila, nagpapalit-palitan pa sa pwesto, dahil sa sabuatan nila with Komuli Kotong. Ikaw naman dyan, ikaw naman ang magnakaw, pagkatapos mo kami naman. Ganoon na po usapan rin Diba? Ang kawawa tayong puwersa 99.9 sa pera. Inilalagay natin ang ating mga, marami sa ating mga kahanay ang kanilang paa sa hukay, sa paa sa ospital, sa pagiging OFW. Ano po? Nagpapakandakuba na tayo sa katatrabaho, kakapiranggot ang sweldo, ni hindi kayang buhayan ng ating pong pamilya. Kadalasan, yung buong pamilya, yung mga magulang at mga anak, kailangan magtrabaho para sila po ay makakain ng 3 beses ang araw at matustusan ang kanila pong mga personal na pangangailangan, magiging siguro yung konting layo. So dito po sa ating partido, ang mga kandidato magmumula po sa ating hanay. Sa puwersa 99.9% sa pera. Kaya kung sino po sa inyo yan, kahanay, mga kahit sa puwera, na may magagawa, may plataformang maganda para patakbuhin ang gobyerno sa minus gastos, ngunit epektibo at kapaki-pakinabang para sa halos lahat ng mga mayan, kundi man lahat, ilapag na po ninyo at magdeklara na po kayo ng kandidatura sa 2028. May kasunduan din po tayong pipirmahan. Kasunduan sa mga mamayan. Ano po yung kasunduan na yun? Na ang unang plataforma po natin na ihahain pag tayo po tumakbong senador, ng babatas o party list, na po, ayun pong jury justice system, pagpera ng jury justice system sa bansa. At kapag po, ayan, hindi natin naihain sa loob ng reasonable period of time, like siguro 3 months, dapat tayo ay magbitiw sa pwesto. Pag hindi po tayo nagbitiw sa pwesto, pwedeng gamitin yung kasunduang ating pinirmahan ng kahit na sinong botante, para tayo ay legal na mapatalsik sa pwesto. Paring gamitin si Congress sa mga tribunal, sa House at sa Senate Electoral Tribunal, maging sa Korte Suprema, para po tayo ay mapatalsik sa pwesto. Mandamos! Ito po kasunduan namin So, gusto namin matupad ito. At magagawa natin yung kung tayo din po mismo, ang puwersa 99.9% itsa puwera, ang tatayong makinarya politika na ating pong Team Juror 2028. Sagad-sagaran na po tayo. Bugbog sarado na po tayo simula pa July 4, 1946 na idinawad ang ating
kasarinlan, nag-umpisa na pong gamitin ng mga traidor at kawatan. Ito pong ating hukuman trial by palakasan. Hanggang ngayon po. Kawawa naman tayo. Po, kung hindi po tayo maninindigan ngayon pa lang, ano po, dapat na tayo manindigan. At mind you po, marami na po tayong nakadaupang palad, marami na pong beses na tayo po ay bumaba sa mga grupo, ano po, sa mga, bagay sa Palawan po, tayo po ay nakapagsagawa na doon ng Juror Awareness Forum. Ano po. At kung sino man po sa inyo, ano po, sa inyong barangay, sa inyong mga kalugar, tayo kayo dyan ng grupo po ninyo, ng ating chapter ng partido, at nais nyo pong tayo po ay magsagawa ng orientation, nakanda po inyong lingkod. Sabihin naman po ninyo kung kailan, saan, at ako po'y darating. Ako, bakit natitigil na lang yan dyan yan? Ang bihira, hindi pala i-play mo para gumalaw-galaw. Ayaw gumalaw-galaw to pagka hindi piniplay. Ako, ayan po, sa Ramada Hotel sa Maynila po, nagsagawa din po tayo ng Juror Awareness Forum po yan. Po. At sa kasalukuyan po, amin din pong pinagsisikapan, no? Pinagsisikapan na ipaikasa. A third People's Initiative. Now, it's not written in the Constitution in a particular way, but there's a school of thought that the Supreme Court justices themselves well, they have rule-making powers, right? They can include that in the rules of court. So that's before we have moved over of amending or adopting the jury justice system. There's a fifth mode, revolution, which is what? Does that answer your question? No, which of the five are you going to do? We are employing every possible avenue. Opo, ako po'y sumulat sa Korte Suprema noong 2014. Po. At hinirit ko kung po pwede na isali sa rules of court ang jury justice system. At ayon po sa kanilang tugon, ang ponente si Lucas Bersamin, ito pong executive secretary ngayon ng PBBM, wala po daw silang mandato. Ha! Pambira, oh. Ay, yung rules of court na kinopyan na sa California Judicial Branch, hindi naman dumaan sa Kongreso yan. Sila lang may kagagawa nun. So malinaw na meron, kanya lang ayaw nila matuldukan ng corruption. Po. And so, bukod po rito, asan po, i-advance mo ng to be recognized. Yan po, ang sa Ramada Hotel pa din po yung mga pictures po na yan. General Mayor Renato Miranda po, ang ating pong chairman, ito si Cabarobia, si partner, namayapa na rin. At ito naman sa 5 pillars of justice of the Philippines. Ano po? At syempre, dali lang para makita niyo po kung ano pa yung mga, ito naman sa isang hotel din sa Manila Bay. Ano po, nagsagawa po tayo ng Juror Awareness Forum. Ano po? At sandali muna. Ito naman po sa opisina ni Coco Pimentel, kung saan tayo po ay nagpresenta. Kung ano ang beauty ng hukuman trial by jury. Tama natin si Atty. Arquesa at Atty. Waray Basco. Ano po? At ito naman ay, yun pa rin yun, sa opisina ni Coco Pimentel. Ano po? Ayan mga staff ni Coco Pimentel. Ako, at ito, sa Palawan. Kaya kami naimbitahan pa sa radyo mo, ang nationwide. Palawan din yan. Mga katribo po. Mga katutubong tribo. Ang ating pong na orientation yan, na orient. Patungkol sa beauty ng trial by jury. At hindi po sila mahirap kumbinsin. Sapagkat simula pa nung panahon bago pa tayo sinakop ng mga Kastila,
jury justice system na po ang uso dito sa ating bayang Magiliw. Ano po, napalitan lang ng Real Audiencia de Manila ang pangdiktadoryang hukumang trial by palakasan ng mga Kastila. Pero simula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, jury justice system pa rin po umiiral sa mga tribo. Kaya hindi po sila mahirap kumbinsin. Ito naman po ay sa Quezon City Memorial Circle. Ayan po naman natin sinagawa dyan na pagpupulong or orientation, juror awareness orientation seminar. So, sa madaling salita po, marami na po at maraming salamat naman doon sa mga sumusuporta po sa ating advokasya. Po, hanggang ngayon ay patuloy po tayo sa ating, kaya sabi ko nga sa inyo, kung meron po kayong kung nais po ninyo na magsagawa po tayo ng orientation, juror awareness forum, may question and answer, maaari po kayong magbato ng katanungan at sa abot na aking makakaya at po sasagutin, ano po, para magkalinawan, magkaintindihan. Nang sa ganun po, kayo mismo, mapagtanto po ninyo ang beauty ng hukuman trial by jury at sasama ng puspusan sa advokasya, juror advocacy para maipira sa bansa, hukuman patas para sa lahat po tayo mga mamayan, ligtas at mayayaman. Muli, ako pa rin po inyong laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, PhD, honoris causa, Public Administration. Sana'y nasa maayos po ko yung kalagayan. At dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless.